Malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Mayroon siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing. So mayaman daw itong lalaking ating pag-uusapan. And actually, si Nabal yun. To be wealthy, one must be doing things well and correctly, at least by natural law. Kasi hindi naman madaling magpayaman, hindi madaling yumaman, at kahit yumaman ka na, hindi madaling mag-maintain ng pagiging mayaman. So obviously, may ginagawa itong si Nabal na tama. Kaya siya yumayaman. Even that tama is not by way of religious righteousness, but at least by the way of, or by way of natural law abidance. Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa angkan ni Caleb. Ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito ay maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Now, we should be wary and careful. Nagsisimula na nating makilala si Nabal sa pamamagitan ng point of view ng writer. At di ba ganyan ang pagkakakilala natin sa maraming tao? Sa pamamagitan ng point of view nung nagkwento sa atin. Kaya pag merong nanira na nauna, kuminsan sira na ang tingin natin sa tao kahit wala pa tayong personal research. Kahit wala pa tayong personal access to information. Kung ano lang sinabi sa atin nung nagsabi, yun na agad ang point of view natin. At kuminsan, kung galit siya, galit na rin tayo. Kakampi na niya tayo agad sa kanyang gyera. Hindi itong sinusulat dito sa Bible ang ating sinusuring mabuti sa pagre-report, kundi gusto ko na maging daan ito para tayo magbukas ng isip kung paano natin kinikilala ang tao, ang ating kapwa. Kinikilala lang ba natin dahil sa sabi ng iba? Tulad ngayon, sabi nitong writer, si Nabal daw ay masungit at magaspang ang pag-uugali. So parang sa takbo ng usapan, hinahanda na tayo na magiging kontrabida itong Nabal. Pero gusto ko nga maging sensitive tayo. Suriin natin, bida o kontrabida, extreme ba o gitna. The descriptions by the writer sets the moral tone, the stage for the drama of the ending. At ganyan ang pagsusulat ng mga Hollywood writers, sa mga movie writers, script writers, sineset ka nila sa simula. May set up para handa ka doon sa magiging conclusion o sa mangyayari sa dulo. Now, the description of the writer here reveals the writer's point of view, theology, and even politics. Because may politics ang kwento na ito. Because it will involve David, who was a very political figure. So may branding pa, siya daw ay Calebite. Galing daw siya sa pamilya ni Caleb. Caleb also means dog. So kung ginagamit natin at alam natin yung original na salita ng scripture na ito, meron agad color ang personality ni Nabal. Sa pagpapatuloy, minsan, nabalitaan ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. So, ang mga tupa, ginugupitan, kinukuha yung kanilang wool, kasi yun ay nagiging tela, nagiging pangginaw. In other words, magiging pera ang kanilang buhok ng mga tupang ito. Pero bago naman kumapalang buhok na ito, pinapakain yung tupa, pinapainom, inaalagaan, ipinoprotect sa mga mababangis na hayop, may investment. Note here, that David was a fugitive from the incumbent king's government. He was running a shadow government in the wilderness. Si David noon ay matuturing na taong labas kasi siya ay tumakas mula kay Saul, si Saul ang hari, si Saul ang merong legitimate government.
So, itong si David ay nanguna ng mga ilang tao at meron siyang mga tauhan at sila ay nagkaroon ng parang shadow government sa wilderness. Meron silang sariling mga patakaran nila sa buhay, hindi sila nagsasubmit sa mga batas ng bayan, sa batas ng hari. Sa pagpapatuloy, pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at ipinasabi ang ganito, "Sumayin niyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambahayan. Nabalitaan naming ikaw ay nagugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. Ito'y mapapatunayan nila sa inyo. Dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinakikiusap kong tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda ang aming pista." So, ang message para kay Nabal, give us. Meron kayong mga tupa, ginugupitan nyo ito, kikita kayo, may pagkain kayo para sa inyong mga trabahador, bigyan nyo kami, bahaginan nyo kami ng pagkain yan, kasi hindi naman namin kayo ginulo, hindi namin kayo ginambala, hindi namin kayo kinikilan. Sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinasasabi sa kanila at naghintay ng sagot. Sinabi ni Nabal, "Sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Talagang maraming alipin ngayon na lumalayas sa kanilang amo." So, loaded agad ang reaction ni Nabal. Kasi talagang si David ay lumayas kay King Saul. In fact, hinahunting siya ni King Saul. At siya nga ay namuno sa mga taong lumabas din sa bayan, lumabas sa gobyerno, at may sarili silang shadow government in the wilderness. Kaya nung malaman ni Nabal na itong si David na nagpapahingi ng pagkain, sabi niya, "Sino ba siya? Maraming mga tao ngayon tumatakas sa kanilang mga amo." Well, makasol kaya? Makagobyerno kaya itong si Nabal? Kasi bakit ganun ang reaksyon niya kay David? "Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nang galing." So, may point o walang point si Nabal? Diyan tayo magsisimulang manuri. Kakampihan niyo ba si David agad dahil sa si David? Kakampihan niyo ba si Nabal agad dahil sa si Nabal? O manunuri muna kayo? Humihingi si David ng pagkain dito kay Nabal. Ayaw magbigay ni Nabal kasi hindi niya gusto ang kalagayan ni David na fugitive siya sa government. O dahil lang ba siya ay talagang maramot? Masama lang ba talaga ang ugali niya? So, anong tingin natin dyan? Sasakayon ba tayo na ayaw niya magbigay? O partly o fully na agree tayo? Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, "Ihanda ninyo ang mga tabak ninyo." Humanda naman ng 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga daladalahan. So, who were the 400? Babalikan natin yan. Dahil sabi ng 1 Samuel 25:2-42, para makilala natin kung sino yung 400 na yan, sumama rin sa kanyang mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang at mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. In other words, sila ay matatawag na para mga taong labas. David and 400 of his combat-hardened men who were outside the forces of government would slaughter Nabal's household for Nabal's refusal. O huwag agad kampi kay David dahil sa si David. Huwag agad kontra kay David dahil sa si David. Isipin natin, tama ba? Makatwiran ba? Napapatayin ni David at ng 400 yan tauhan lahat ng lalaking member ng household, ng tribo nitong grupo ni Nabal dahil tinanggihan silang bigyan ng pagkain. Sa pagpapatuloy, sinabi ng isang pastol kay Abigail, "Si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit sila'y ininsulto ng inyong asawa. Mababait ang mga taong yun.
Tinulungan nila kami at wala silang kinuhang anuman sa amin sa buong panahong kasama namin sila sa parang. Binantayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. Pag-isipan po ninyo kung ano ang mabuting gawin ngayon, sapagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buo niyang sambahayan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito sapagkat matigas ang ulo niya. Tiyak na hindi niya kami papakinggan. So, nagsumbong itong isang katulong kay Abigail na asawa ni Nabal. At pinuri niya si David. Yun ang kanyang point of view about David. Dali-daling naghanda si Abigail ng 200 tinapay, pinuno niya ng alak ang 2 sisidlan, nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal ng sinangag na trigo, 100 kumpol ng pasas, at 200 tinapay na igos. Lahat ng ito ikinarga niya sa mga asno. Pagkatapos, sinabi niya sa ilan niyang tauhan, "Mauna kayo sa akin at susunod ako." Hindi niya ito ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. So, suriin naman natin si Abigail. Kampi na ba tayo agad dahil siya si Abigail? Galit na ba tayo agad dahil siya si Abigail? Anong panunuri ang gagawin natin sa kanya? Was Abigail following their own scriptures teachings of wives' submission to their husbands? Di ba may ganong katuruan sila? Mag-submit ka. Pero this time, di siya nag-submit. Kasi si David, yung nakataya, a very popular man and a very handsome man, according to scripture itself. Habang pababa si Abigail sa isang burol, dumarating naman sila David mula sa kabila. Sa galing ni David kay Nabal ay nasabi niya, "Sayang lamang ang paghangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na yan. Tinulungan natin siya at walang nabawa sa kanyang kawan, ngunit ito pa ang igaganti sa atin. Parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan." So here, David was thinking of a slaughter of civilians to be done by his outlaw combatants. Nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang bumaba sa kanyang asno at nagpatira pa sa harapan ni David. Sinabi niya, "Ako na po ang inyong sisihin. Pakinggan muna na sana ninyo ang aking sasabihin. Huwag po ninyong pansinin si Nabal. Wala pong kwentang tao yan. Tamang-tama po sa kanya ang kanyang pangalan. Siya po'y loko-loko." Here we see Abigail, the wife, betrays and condemns her own husband. So anong ibibigay nating hatol kay Abigail? Kampi ba tayo sa kanya o hindi? Tama ba siya o hindi? Partly wrong or fully wrong? Partly right or fully right? At sabi niya, "Hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin." So the wife absolves herself. Ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang iyong paghihiganti upang hindi mabahira ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak, tulad ni Nabal. Pambihirang asawa ito, ha? The wife condemns her own husband, and even Yahweh is quoted. Isinangkot si Yahweh sa usapan sa pag-condemn niya sa kanyang asawa at sa pagpuri niya kay David at pag-absolve niya, pagpapawalang sala niya sa kanyang sarili. Narito po, tanggapin po ninyo ang nakayanan ng inyong lingkod at ipamigay ninyo sa inyong mga tauhan. At patawarin po ninyo anumang pagkakamali ko. Sigurado kong loloobin ni Yahweh na kayo maging hari, pati ang inyong lahi, sapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya. At hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang kayo'y nabubuhay. Kung may magtatangkaman sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang mga kaaway naman ninyo ay hahagis na parang bato ng tirador. At kung loobin ni Yahweh na maging hari na kayo sa Israel tulad ng ipinangako, wala kayong pagsisisihan. Hindi kayo uusigin ng inyong budhi sapagkat hindi kayo pumatay ng walang sapat na dahilan o kaya inaghiganti sa inyong kaaway. At sana'y maalala ninyo ako sa sandaling marapati ni Yahweh na maitatag na ang inyong sambahayan. Here is an admonition by Abigail that is pregnant with meaning. The wife of Nabal
blesses her husband's would-be murderer, and asks for David to remember her. Parang sinabi niyang, remember M, remember E. Put them together. Remember me when you're already king. Sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpapunta sa inyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihiganti. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi ka na parito ngayon, bukas ng umaga ay patay na sanang lahat ang lalaki sa inyong sambahayan. So here, David blesses Abigail in turn and in return. Tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail. Pagkatapos sinabi niya rito, umuwi ka na. Huwag ka na mag-alala at gagawin ko ang kahilingan mo. At umuwi na si Abigail. Pagdating sa bahay, nakita niyang handaan ni Nabal. Walang iniwan sa pista ng isang hari. Narat na niyang lasing na lasing ito, kaya't wala siyang sinabing anuman ng gabing yun. So yung description, yung daw pista parang hari. So what's wrong with this? Halos isang taon sila naghihirap na mag-alaga ng mga tupa. Ngayon na-harvest na nila, maibebenta nila, kikita sila. So meron bang mali sa kanilang pagsasaya? She told him nothing at all until daybreak, sabi ng scripture. Kinabukasan nang wala na ang pagkalasing nito, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Nang marinig ni Nabal ang lahat, inatake siya sa puso at nanigas ang buong katawan. Magtataka tayo at mag-iisip, how was the story presented by Abigail to the point that her husband would have a heart attack? Siyempre, alam niya ang kalagayan ng husband niya dahil husband niya yan. Sinadya ba niyang takutin para magka-heart attack? Hindi natin alam. We are not told. Pero remember, ang ginagawa natin ngayon ay manuri. Manuri ng presentation, manuri ng panunuri, manuri ng mga motivation, ginagawa ng mga tao sa kwento para ma-apply natin sa ating sarili, sa ating buhay. Para tayo man maging maingat sa panunuri, maging maingat sa pakikinig sa sinasabi ng iba, at maging maingat sa pakikitungo sa kapwa. So, na-heart attack ang Nabal. Pagkaraan pa ng 10 araw, pinarusahan ni Yahweh si Nabal at ito'y namatay. So, according to the story, the Lord killed Nabal for refusing to give food to David. Directly related ba talaga ang kamatayan niya sa refusal niya magbigay ng pagkain at doon sa stroke or sa heart attack? O ang nakamatay sa kanya ay yung presentation ni Abi na nakakatakot siya siguro magkwento? We don't know. Tanong lahat ang mga yan, dapat kanya-kanyang pag-iisip. Nang mabalitaan ni David ang nangyari kay Nabal, sinabi niya, purihin si Yahweh, ipinaghiganti niya ako sa paghamak na ginawa sa akin ni Nabal at inilayo niya ako sa pagkakasala. Pinagbayad ni Yahweh si Nabal sa kanyang kasamaan. Talaga, dapat nating suriin. God would kill Nabal for refusing to give his food to David. And after all, nakakain din naman sila David kasi ibinigay ni Abigail yung pagkain, pag-aari din naman ni Nabal. Correct ba talaga ang conclusions ni David at ng writer?
Lahat ng ito magandang pag-isipan. Si David ay nagpasugo kay Abigail at pinasabing nais niya ito maging asawa. Nang dumating sa Carmel ang mga inutusan ni David, sinabi nila, pinapasabi po ni David na nais niya kayong mapangasawa. Yun naman pala, may MU na sila noon pa. Yung pinuri-puri ni Abigail si David, siniraan ang kanyang asawa, ipinahamak, at ang kanyang sarili ay pinawalang sala niya, at sinabi pa niya kay David, pag naging king ka na, nawa maalala mo ako. Hindi pa siya nagiging king, pero naging biyuda na itong si Abigail, agad-agad ipinasundo para maging asawa nitong si David. Kamamatay-matay pa lang ng asawa, anong gagawin ni Abigail? Yumukod si Abigail, ang mukha'y halos sayad sa lupa, at sinabi, narito ang inyong lingkod, handa pa ako maghugas ng paa ng inyong mga tauhan. Nagmamadali siyang tumayo, sumakay sa asno at sumama sa mga tauhan ni David, kasama ang 5 sa kanyang mga katulong, at siya naging asawa ni David. Sabi nga ng iba, yun na. Under whose reign could the writing have been done? Sino ba ang hari nang ikinuwento at isinulat ang salaysay? Examine the tale. At sa ating buhay ngayon, mga kapatid, pag may nagkukwento, pag may nababasa tayo, napapanood, natatanggap ng mga messages, watch for bias, for partisanship everywhere. Review your concept of bida and kontrabida. Do not let religiosity harden your heart. Do not let religiosity blind you to justice. Do not let religiosity make you choose immediately, instantly, kung sino ang bida at kontrabida. Life is much more complex than that. At sabi nga nila, in somebody's story, you are the kontrabida. Siyempre, in your story, you are the bida. But another version of this story, ikaw ang kontrabida dyan. Revisit, re-examine, reassess ang iyong mga bida sa buhay. Bida ba talaga sila? O nakondisyon lang ang isip mo na isipin na sila ay bida? Revisit and re-examine kung sino ang iyong mga kontrabida at kung sino ang mga extra lang. Kasi baka sa pag-oversimplify natin, masama siya, mabuti siya, bida siya, kontrabida siya, maging unjust tayo. Na maparusahan natin ang hindi dapat parusahan, mapuri ang hindi dapat purihin, o kaya maitsepwera at maipwera sa buhay natin ang mga dapat ay kasali. Huwag makinig agad sa kwento ng iba. Ang nagkukwento sa iyo, bida siya, kontrabida ang kanyang kalaban. Dahil hindi naman ikaw siya, huwag agad automatically i-consider mo agad na kontrabida nga yung sinasabi niyang kontrabida. Ang tunay na maka-Diyos ay manunuri, makikinig sa lahat ng tao, sa lahat ng sides, sa lahat ng panig, hindi agad-agad kakampi, at hindi agad magja-judge ng kapwa. Nawa, yan ang maging lesson sa pagre-review natin kung paano nangyari na si Nabal, ang totoo, wala namang ginagawang masama si Nabal, tahimik siyang nag-aalaga ng mga tupa, tahimik siyang merong trade, tahimik siyang nagpapagupit ng mga buhok para maibenta nila, nagpiesta siya ng sarili naman niyang kita, tapos itong si David gustong patayin ang lahat ng kanyang mga tauhan dahil sila inatanggihan. Ipagpalagay na naging magaspang ang ugali nitong si Nabal. Ipagpalagay na. Pero sapat ba yung kagaspangan na yon? At sapat ba yung dami ng pagkain na itinangging ibigay sa kanila para patayin ang lahat ng lalaki ng kanyang buong sambahayan nitong 400 battle-hardened outlaws na tauhan ni David at that time. Of course, they were outlaws because the true and legal law was under the King Saul. Huwag tayong agad-agad kampi dito, kampi doon, kontra dito, kontra doon sa ating mga buhay ngayon. Huwag tayong agad-agad nagpapadala kung sino ang bida at kontrabida. Dapat tayong manuri. Dapat tayong mag-isip. Sapagat ang tunay na mga anak ng Diyos, pahahalagahan ang katotohanan. At ang katotohanan is not always just black or white.
there are shades of gray. Some makatotohanan at makatwiran. Paano i-apply sa ating buhay ito? Sino ang mga agad-agad ay itinuturing nating nabal? Sino ang mga Abigail dyan? Na sila pala ito, nagtataksil agad at nagtatakwil sa asawa para maging asawa ng iba, tapos parang bida pa siya. Sino ang mga David sa buhay natin ngayon na dahil ang image niya ay siya ay kinakasihan ng Diyos, kahit ano na ang gagawin niya,